Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay ito-test natin kung gaano po katagal na mapapatakbo ng solar power generator na ito or portable solar power portable station na ito ang ating 60 watts setting number 3 na electric pan. So take note lang po, bago po natin gawin yan, basahin po muna natin ng konti yung specification ng ating solar power portable station or solar power generator. Unang-una po, meron po siyang LED lights dito. Meron po siyang USB port na standard, dalawa po, 5 volts, 2 ampere. Meron din po siyang input-output port, DC input-output port. Dito rin po natin sinasaksak kung gusto natin siyang i-charge. At dito rin po tayo kumukuha ng 12 volts. Ito naman po yung kanyang display na naka-display po yung kanyang current voltage, AC voltage, at kanyang frequency na 50 Hz. Meron naman po tayong push button para sa kanyang LED. Meron po tayong AC power. Gusto natin i-on yung AC. At meron po naman tayong power switch. At sa tabi ng power switch po, meron pong AC socket na ginagamit po natin para isaksak po yung appliances na gusto nyong patakbuhin sa pamamagitan po niya. So, take note po, naka-setting number 3 po yung ating electric pan na gagamitin at maximum power po 40 watts. Gagamit din po tayo ng timer na kung saan itatime po niya yung elapsed time kung kailan tumigil po yung ating solar power generator. So hanggang dito na lamang po muna at babalikan ko po kayo mamaya. Ngayon naman po, titignan po natin yung partial specification po na matatagpuan po natin sa likod ng ating solar portable power generator. Una-una po, ito po ay mayroong 300 watts portable power station. So ito pong 300 watts na ito po yung rating ng kanyang internal power inverter po. So meron pong 300 watts yung internal power inverter po. Siya po ay model M300-01. Meron po siyang AC output voltage na 220 volts AC alternating current. Meron po siyang output frequency na 50 Hz. Meron po siyang output waveform na modified sine wave. Hindi po standard sine wave na ginagamit po ng ating mga electric cooperative at ginagamit po ng NAPOCOR. Siya po ay merong input-output po. Adapter input-output po dapat ito. Pwede po siyang pang-charge pag ginamit natin as input. Okay, sinaksak po natin yung charger doon. Ngayon naman po, pwede rin po tayo makakuha ng output doon sa kanyang input-output port na 12 volts 12.6 volts 5 ampere. Meron po tayong dalawang standard USB port na 5 volts to ampere. Meron po tayong 2 watts LED lighting. At ang kanyang storage temperature is from negative 20 degrees centigrade to 50 degrees centigrade. So yan po yung partial specification ng ating ginamit na portable power station or solar generator po. Ito-test po muna natin ang electric pan sa pamamagitan ng ating power station na ito dahil ito po ay nagre-record ng power consumption. Meron po siyang setting na 1, 2, and 3. I-check po natin kung ilan yung kanyang power consumption sa setting number 1, 2, and 3. Sa setting number 1 po, meron siyang power consumption na 32 watts. Ito pong nasa babang numero, ito po yung remaining charge ng ating power bank. Sa setting number 2,
meron po siyang 32 watts. Setting number 3 naman po, meron siyang power consumption na 40 watts. So, yan po ang gagamitin natin. 40 watts habang tinetesting po natin kung gaano katagal siyang mapapatakbo ng ating power station na ito. Meron po tayong timer na gagamitin at itatime po natin kung kailan po siya magsha-shutdown. So, umpisa na po tayo. Lilipat po muna natin ang ating electric pan sa ating power bank. At isiset po natin siya sa timer number 3, sa setting number 3. At i-on po natin yung ating timer. Ayan po. So, babalik na lamang po ako sa inyo pag namatay na po yung power bank o nag-shutdown na po, at ibibigay po yung kanyang na-accumulate na time kung gaano po siya katagal na susuportahan ng ating electric pan, gaano siya katagal susuportahan ng ating power bank. See you later po. Okay. 12:10 PM na po. Umaandar pa yung electric pan at meron tayong 60%. So meron pa natitirang 60%, 10.6 volts. Titira po sa ating solar power station or battery or solar generator. So ayan po, at meron na po tayong 2 hours and 20 minutes na tumatakbo yung electric pan. Babalikan ko po kayo ulit mamaya pag totally shutdown na po siya. Ito po, na tumigil na po yung pag-ikot ng electric pan. Inabot po tayo ng 0% kanina at nag-alarm na po. Ayan po, inabot po tayo ng 0% at nag-alarm na po. Ayan, umalik na po yung voltahe. So, umabot po tayo ng 3 hours, 25 minutes and 11 seconds. So, yan po yung inabot ng full charge ng power station na ito na patakbuhin yung ating 40 watts AC electric pan. So, take note lang po na habang tumatakbo po yung electric pan, medyo maugong po kasi po 50 Hz po yung kanyang frequency, yung frequency po ng solar generator natin. Kaya medyo maingay po yung electric pan. So, ayan po. Umabot po tayo ng 3 hours, 25 minutes, 11 seconds. At nag-beep na po kanina yung ating solar power generator. Kaya po, pinatay ko na po. Hanggang dito na lamang po muna.